Hindi niya kailangan magtrabaho. He only wills it and it comes into being. This is also the concept ng lilikha niya si Jesus. According to the narration of the Bible, and the Holy Spirit come upon Mary. Paano lumukod daw si Mary? Lumukod daw ang Holy Spirit kay Mary. Nilimliman si Mary. Paano nilimliman? Patulad ng asawa sa kanyang asawa, kung gusto nilang mag-sexual intercourse, ganun ba? Of course, we do not milk it. Pero according to the narration of the Bible, nilimliman ng Holy Spirit si Mary. Nilukuban. Paano? Kung mag-i-imagine tayo, parang pumatong eh. Parang pumatong. Pero hindi natin ibig sabihin ganun nga, dahil virgin nga si Mary. Pero the language na ginamit sa Bible, nilukuban, nilimliman parang sisiw. Nilimliman ng inahin ng itlog para makisa, ganun ba? Sa Quran, nung nilikha ng Allah si Jesus, peace be upon him, sabi lang niya, be. Mangyari nga, at nagkaroon ng, si Jesus Christ, nasa sinapupunan ni Maria. Just easy as that. This is our concept of Allah, subhanahu wa ta'ala. So, babasa ulit tayo dito sa Bible para mapasanayan natin, this is the book without doubt. Walang pagdududa. Sabi dito sa Genesis 3, verse 8. At narinig nila ang tinig ng Panginoon Diyos. Sino nakarinig? Si Adan at si Eva. Na lumalakad sa halamanan na kulimlim ng araw at nagtago ang lalaki at ang kaniyang asawa, meaning si Eva, sa harapan ng Panginoon Diyos sa pagitan ng mga punong kahoy sa halaman, at tinawag ng Panginoon Diyos ang lalaki at siya'y sinabi, saan ka naroon? This is again the concept ng mga Christian about God. Ang sinasabi dito, at nadinig ni Adan, nung nagkasala sila sa paraiso, nakadama sila ng kahihiyan, naghubatan sila, nagbihis sila ng mga dahon ng mga higera, ng oliba. At tapos nadinig ni Adan na lumalakad ang Diyos. Ako din dito, natinig niya walking on his footsteps. So nagbibigay na naman ito ng teorya na ang Diyos ay katulad nating tao. Maaring sa isang malaking higante, hindi natin alam. Hindi yan ang concept natin ng God. Kasi ang God natin, we don't know if kung halimbawa gusto niyang makita immediately si Adam, he knows. Alam niya kagad, where is Adam? Hindi na kailangan siya lumakad at lumapit pa kay Adan. Ito pa nakakatawa. Sabi ng Allah, sabi sa Biblia, saan ka naroon? Adam, Adam, where art thou? Saan ka naroon? Could you imagine that? Kasi ang concept natin ng God, God is all-seeing. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Katulad halimbawa, nakikita tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ngayon. Nakikita niya yung Pilipinas, yung pamilya natin sa Pilipinas. Alam niya. Kung meron tayong kamag-anak sa Amerika, nakikita din ng Allah. He all-seeing. Siya ang nakakakita ng lahat ng bagay. Kung meron nakatago dito sa ating dibdib, no? At saka meron tayong iniisip na masama o mabuti, alam din ng Allah. He all-seeing, the all-hearing. Itong concept nila, Adam, where are thou? Saan ka naroon? Hindi alam ng God, subhanahu wa ta'ala, kung nasaan si Adam. So sa makatwid, ang God nila, ang concept ng God nila is limited. Katulad nating tao. Hindi pwede mamulos yung mata natin, hindi ko makita ngayon ng moth. Paano lumalabas? Pinalalabas nila, ang God nila, where are thou? Saan ka naroon? Hindi alam. This is again a wrong concept of God. For us Muslim, hindi natin matatanggap yung mga ganitong narration. Kasi lumalakad siya na katulad ng tao. Maaring hindi natin alam. We cannot imagine how it is narrated. Where art thou? Ginawang katawa-tawa ang Diyos. Hindi niya alam. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ng Quran tungkol sa ating Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa katotohanan ang kaalaman tungkol sa awa in the day of judgment is with God alone, ay sa Diyos lamang. It is He who sends down rain, and He who knows what is in the womb, nor does anyone know what it is that He will earn on the morrow,
Nor does anyone know in what land he is to die. Verily with God is full knowledge, and He is acquainted with all things. This is our concept of God. Isahin natin. Katotohanan siya lamang nakakaalam ng the day of judgment. So contrast ito sa binanggit natin kanina. Jesus Christ doesn't know. So He is not God. Our God knows the day of judgment. It is He who sent down rain. Siya ang nagpaparating ng mga ulan. And He knows what is in the womb. At alam ng Diyos kung anong nasa sinapupunan. Would you imagine that alam ng Diyos kung ano nasa loob ng tiyan natin? Samantalang si Adam, he doesn't see. According to the narration of the Bible, hindi niya nakita kung nasan si Adam. Where art thou? Saan ka naroon? Samantalang Allah subhanahu wa ta'ala, alam niya kung ano nasa sinapupunan. Nabubuo pa lang ang tao, alam na niya. Hindi lang ang tao, kundi lahat ng hayop, lahat ng maligit na hayop, kung may pinagdadalang hayop o pinagdadalang tao, alam niya. Nor does anyone know what it is that he will earn or tomorrow. Walang sin naman sa atin na makapagsasabi kung anong ating mapapakinabang sa kinabukasan. Hindi natin alam kung tomorrow we are still here in the Saudi, tomorrow we are alive. Hindi natin alam. God ang nakakaalam. Kung ano mangyayari sa ating bukas, alam ng Diyos. Kung ano mangyayari sa ating bukas. He knows what will happen. In future, alam na niya. Samantalang dito sa Bible, hindi niya nakita si Adam. Where art thou? Saan ka naroon? Nor does anyone know in what land he is to die. At wala makapagsasabi sa atin kung saan siyang lugar mamamatay. Hindi natin alam kung saan mamamatay tayo sa sakit, kung sa Saudi, kung sa Pilipinas, kung sa aksidente, kung sa aeroplano, kung sa dagat. Hindi natin alam kung saan tayo aabutin ng kamatayan. Hindi niya alam. But God knows. Alam niya. So it's much more than na sinasabi dito na hindi niya nakita. God is all-knowing, God is all-seeing. Verily with God is full. Siyang may tapat na kaalaman, and He is acquainted with all things. At batid niyang lahat ang mga bagay. So this is our concept of God. Napakalawak ng kanyang karunungan na hindi natin mapag-uunawa. So, babasa pa tayo dito, nakalagay dito sa chapter 6. Saan mo ba? 59. Him are the case of the unseen, the treasure that none knoweth but He. Siyang nagahawak ng mga kaharian, ng mga hindi nakikita, yung mga unseen. Anong kaluluwa natin, kung ano ba yung kabilang buhay, yung mga hindi natin nakikita. Siyang naghahawak, unseen. The unseen is yung mga hindi natutuklasan ng ating mga siyentipiko, hindi natutuklasan ng ating siyensya, ng ating mga mediko. Yung mga bagay na ang Diyos lamang nakakaalam. The treasure that none knoweth but He. He knoweth whatever there is on the earth and in the sea. Alam niya kung anong nasa mga karagatan at anong nasa sangkalupaan. Not elite, doth fall but with His knowledge. Kaya sabi niya, walang dahon na malalaglag sa puno na hindi niya alam. Alam ng Allah subhanahu wa ta'ala na ang dahon ay malalaglag. But with His knowledge, there is not a grain in the darkness or depth of the earth, nor anything fresh or dry, green or withered, but inscribed in a record clear to those who can read. At walang isamang butil na nahuhulog sa kadiliman sa kailaliman, o anumang bagay maging basa o tuyo na hindi niya alam kundi nakatala sa isang maliwanag na listahan. Alam niya lahat ng isang may malilit na butil na malalaglag sa kailaliman, basa man ay tuyo, alam ng ating God subhanahu wa ta'ala. So ang ating concept of God is not the same as concept of the Christian. Although we worship the same God, pero iba ang kanilang concept, limited. Para bang they consider God is like human being na limited ang knowledge. But for us, God is all-knowing. Kung matatapos nito, susunod na mga meeting natin, babasahin natin yung second part of the Kalima, yung tinatawag na Muhammad Rasulullah. Bakit dapat tayo maniwala na the final messenger is Muhammad, peace be upon him, at saka
Yung pag naniwala ka sa propetang si Muhammad, peace be upon him, ay naniniwala ka rin sa lahat ng mga unang propeta sa atin. Kasi meron mga nagsasabi ng gano'n, sabi nila naniniwala daw ang Muslim sa lahat ng propeta. Pero bakit na sinasabi natin Muhammad Rasulullah? Bakit hindi Moses, Jesus, Muhammad Rasulullah, Rasulun? Bakit hindi gano'n? I-discuss din natin yan kasi yan ang ating kalimat. So dito sa chapter 58, verse 17, chapter 58, and whether you hide your word or publish it, he certainly has full knowledge of the secret of all hearts. Kahit na raw tayo, ang binabanggit ito ng Allah subhanahu wa ta'ala, kahit na raw itago natin ang ating mga salita, o kaya isulat natin, he certainly has full knowledge of the secrets of our hearts. Alam niya ang lahat ng sikreto ng ating puso, lahat ng iniisip natin, lahat ng nadarama natin, alam ng God, subhanahu wa ta'ala. Pero halimbawa, mayroon magsasabi na hindi naman siguro ako makaparusahan ng God, hindi niya ako mabibigyan ng judgment sapagkat hindi ko naman ginagawa. Yun ba nakikita ng mata ng tao? Iniisip mo pa lang, kahit hindi mo ginawa ang isang bad thing, Allah knows. And whether you hide your word or publish it, he certainly has full knowledge of the secrets of all hearts. Lahat. Alam niya lahat kung ano nasa puso, kung ano nasa ating isipan. Should he not know he that created, and he is the one that understands the finest mysteries, and is well acquainted with them? Hindi ba ganiya alam ang kanyang nilikha? And he is the one that understands the finest mysteries, and is well acquainted with them. At siyang nakakaunawa ng anumang pinakamapinong kahiwagaan, at alam niyang lahat ng bagay. Mayroong mga Kristiyan na nagsasabi na ang paniwala nila, Jesus Christ is God, not only a prophet, kasi sa atin prophet. Kasi ang sabi nila, pinakamaganda raw regalo o gift ng Diyos si Jesus Christ kasi ang Diyos daw ay nagkatawan tao upang mamuhay at makilala ang mga kahinaan o mga nadarama ng tao. Kaya sabi nila, ang Diyos nagkatawan tao sa pamamagitan ni Kristo. So sabi, maganda raw yan kasi nadamaan niya ng Diyos kung anong dinaranas ng tao. Halimbawa, nagagalit tayo, natutulog, natutuwa, umiibig, ano yung mga kahinaan natin, nagkakasala tayo, gumagawa tayo ng kabutihan. So nagkatawan tao ang Diyos upang madama raw niya ang dinaraman ng tao. Katulad halimbawa ng argumento nila, sabi nila, katulad din yan daw ng argumento na tayo, hindi natin mauunawaan ng isang langgam. Kung tayo ay magsasalanggam, maunawaan natin ang isang langgam. So, ang Diyos daw ay nagkatawan tao upang maunawaan niya ang isang tao. This is a logical na hindi natin tinatanggap. Kasi sabi nga ng Allah, did He not know what He created? Alam niya. Halimbawa tayo, kung hindi tayo magsalanggam, hindi natin maunawaan ng langgam. Fine. Tinatanggap natin yan. Sapagkat tayo, isang tao, hindi natin dala ang kapangyarihan. So, hindi natin maunawaan ng langgam. Pero yung sinasabi nila na ang Allah nagkatawan tao upang maunawaan ng tao, hindi natin tinatanggap. Bakit? Sapagkat ang Allah ang lumikha ng tao. Alam niya na ang kanyang nilikha, kung ano ang nasa loob ng tao, kung ano ang damdamin ng tao, kung ano ang komposisyon ng tao. Bakit kailangan pang magsatao ng Allah upang maunawaan niya ang tao? Siya ang lumikha. Siyang lumikha. Kaya yung logic nila na sinasabi, we do not accept, and this is illogical. Kung tayo tao na magsalanggam, tama. Dahil iba tayo, hindi naman tayo lumikha ng langgam.
Hindi rin tayo nilikha ng langgam, tayo different creation. But Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang lumikha ng tao. Kaya upang madangan niya ang magiging tao, hindi na siya kailangang magsakatawang tao. Sapagkat siyang lumikha, alam niya ang lahat ng bagay. Yan ang sinasabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dapat, yan ang ating thought. Hindi tayo dapat maliin. Kung may magsasabi tayo minsan, yung mga bagong Muslim, meron mga period tayo ng mga faith. Minsan nagaganyan-ganyan ang faith natin. Minsan uuwi tayo sa Pilipinas, may makakausap tayo, napunta ka lang sa Saudi, na iba ng paniniwala mo, halika, tulong kita, ganito, ganito. Maaring mahulog pa tayo. Mahulog pa tayo. Ngayon, kung alam natin kung ano ang Quran, kung ano ang kanilang kasulatan, gagamitin natin ang isipan natin. And Allah is the only one na makakapagligtas sa atin. Kaya lagi tayong humihingi ng patnubay in everything na ginagawa natin. Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, most gracious, most merciful. Lahat ng bagay. Bago kayo magsimulang matulog, bago kayo magsimulang mag-drive, bago kayo magsimulang kumain, kahit pupunta lang kayo sa toilet, you say Bismillahirrahmanirrahim. In lahat ng bagay na gagawa natin, kahit pupunta kayo sa iyong asawa para makipagsalik, Bismillahirrahmanirrahim. Lahat ng bagay, God is helping us in everything. Hindi tayo humihingi na ibang patnubay, maliban sa Kanya. And for that reason, yung paniniwala lang natin na si Allah is one and only, He has no partner, He has no associate. This we could attain na God will forgive us. Pero yung maniwala tayo na there is another God but Allah, at meron siyang partner, at meron siyang kasama, God will not forgive the sin. Ito lang ang kasalanan na hindi tatanggapin ng Allah, hindi niya patatawarin. Ito ang kasalanan na hindi patatawarin. Kaya tayong lahat humihingi tayo ng patnubay sa Kanya. Wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Punta na tayo sa mo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر
كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا
ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا وساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لصادق إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين فإن كان لكم هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا
وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفق في الصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. This lecture has been recorded by Asrai School Station in Riyadh by our brother Sheikh Abdul Latif. He multiply you. There is nothing whatever like unto him, and he is the one that hears and sees all things. Sabi niya, nilikha niya ang pares ng mga hayop, cattle, at saka mga tao. Nung nilikha niya ang mga tao, binigyan niya tayo ng karapatan na dumami. Ginawa ng Diyos yan na nilikha tayo, nagkaroon tayo ng sexual urge. Kung wala tayong sexual urge pa, anong dadami ang tao? Pag namatay na tayo, wala na tayo. Ngayon, ginawa yan ng Diyos, para tayo dumami, binigyan niya tayo ng sexual urge, at ginawa niya yung sexual urge pleasurable. Ginawa niyang maganda at kaaya-aya sa atin na magkaroon tayo ng sexual contact. This is the reason bakit ginawa ng Diyos is to preserve the human race. Kung wala tayong sexual urge at hindi ka maganda makipag-sexual sa tao, sa makatwid, wala tayong interest. Kung wala tayong nadarama sa sexual thing, wala tayong interest. Hindi natin mapipreserve ang human race. There is nothing whatever like unto Him. Hindi natin pwedeng i-define kung ano talaga ang Allah. But sabi ng Quran, and He is the one that hears and sees. Siguro maiisip ninyo, sabi rito ng Quran, there is nothing like unto Him. Pero sabi dito rin, He is the one that hears. And siya nakakarinig at nakakamasid. Paano natin sasabihin? Mayaring sabihin natin, Allah has an eye, Allah has an ear. Hindi natin alam. Kasi sabi dito, there is nothing like unto Him. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Kung halimbawa, nakikita tayo ng Allah, hindi natin pwedeng isipin na meron siyang biological things na katulad ng mata natin. Biological things na katulad ng ears natin. Hindi natin pwedeng isipin kasi there is nothing like unto Him. Kung siya nakakarinig, kung siya nakakamasid, hindi natin iniisip na siya katulad ng tao na may tenga at may mata. Kung siya ay nakakaalam, hindi natin iniisip na ang Diyos, Allah, ay mayroong utak na kagaya natin. Although He hears and sees, hindi natin alam because there is nothing like unto Him. At yan sa mga bagay na yan, magsasay tayo ng mga biblical passages upang patunayan sa inyo na iba ang concept ng Muslim tungkol sa Allah. Ano pa sabi ng Allah? No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Walang mata na makakatingin sa Kanya, ngunit siya ay nakikita tayong lahat. So yung mata ng Allah, hindi katulad ng mata natin. Tayo nga kahit nakapikit, pwede tayong makakita by just imagining. Halimbawa, kung dikit tayong ganyan, by just imagining, makikita mo yung TV set. Makikita mo halos sa mata mo na nakikita mo sa isip mo. Pero ang God, hindi katulad ng mata natin because no vision can grasp Him. Walang matang nakakatingin sa Kanya. But His grasp is over all vision. Ngunit ang Kanyang mata, ang Kanyang paningin ay iba, nakikita niya lahat. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. Ang Kanyang kaalaman ay higit sa lahat ng kaalaman ng sino pa man. Nakikita niya whether open or secret, maging nakatago o nakalantad.
Kaya nga, may mga passages sa Bible na tayong mga Muslim, hindi natin matatanggap. Kasi whatever tells us Allah, He is the all-knowing, the all-hearing, the all-seeing. There is no like unto Him. Tandaan niyo mga brother, huwag tayo mag-imagine ng kahit ano pa mang bagay tungkol sa Allah, whether siya kamukha ng tao, kamukha siya ng hayop, kamukha siya ng espiritu, kamukha siya ng halaman. Huwag tayo mag-imagine, hindi natin alam. There is nothing comparable unto Him. Ngayon, basahin natin kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol sa Allah, tungkol sa Diyos nila. Dito sa Genesis 1, verse 27, comparison natin para makita ninyo kung ano ang ala ng Islam at kung ano ang ala ng Kristiyano. Sabi dito sa Genesis 1, chapter 27, at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kaniyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos, siya nilalang. Nilalang niya sila na lalaki at babae. So sabi dito sa Genesis, nilalang daw ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling wangit. Ibig sabihin, tayo, nilikha ng Diyos sa mukha niya. Bilang mga Muslim, hindi natin matatanggap na tayo ay kamukha ng Diyos kasi sabi dito, there is none like unto Him. Wala siyang katumbas, wala siyang kapares. Kung nakikita nyo halimbawa sa mga litrato, kadalasan, sinasabi nila, nakikita natin ang litrato ng Diyos. Diskis sa mga babasahin, diskis sa simbahan, katulad halimbawa sa Rome. Nakikita natin kadalasan ang litrato ng ala nila, ng Diyos nila, matanda na, may bigote. Ngayon, maraming mga problema darating dyan kung sasabihin natin ang Diyos ay katulad natin. Unang-una, sasabihin natin, bakit ang Diyos ay nakadrawing ng lalaki? Bakit hindi siya babae? Sabi dito, ang tao ay nilikha sa wangis ng Diyos. Pag nakikita natin ang drawing ng Allah sa mga simbahan, especially sa Rome, sa Sistine Chapel, makikita niyo ang litrato ng Allah, lalaki na may balbas at matanda na. Ngayon, ang unang tanong na iisipin natin, bakit hindi siya babae? Bakit lalaki? The second thing na iisipin natin, why he is white? Bakit hindi siya black? Kung ang tao nilikha sa wangis ng Diyos, bakit hindi siya itim? Bakit hindi siya puti? Pangatlo, bakit ang kanyang mukha, bakit looks like a Greek or Roman? Bakit hindi Chinese? Bakit hindi Japanese? Bakit hindi Filipino? Kasi ang presumption nila, God is created in our image. And you open all the area na hindi matatanggap ng Muslim. For this reason, hindi natin iniisip ng Diyos ay katulad natin. But God is supreme in all His mercy. Sama natin. So, yan ang biblical narration na tayong mga Muslim hindi natin matatanggap kasi God is nothing comparable unto Him. Maraming mga bagay na tayo maiisip natin. Kung ang Diyos, halimbawa, katulad natin tao, siya ba'y mataba, siya payat, siya ba'y mataas, siya ba'y pandak, siya ba'y pango ang ilong o matangos ang ilong. What is He? Kaya hindi natin pwede i-compare na ang Allah ay katulad nating mga tao. This is not our concept, this is the concept of God. Brother, tutuloy natin ito next Friday. And wa'akid dawana, alhamdulillahi rabbil alamin. Nothing comparable unto Him. Naniniwala ba kayo na ang tao ay nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang wangis, sa kanyang anyo? Naniniwala ba kayo na ang Diyos, Allah, ayon sa Biblia, ay mayroong mata, may bibig, may tainga, may paa, may kuko? Ayun ang sinasabi sa Biblia. Ito ang sinasabi natin akhlaq without doubt. Wala daw itong pag-aalinlangan, walang pagdududa. Ito nakalagay sa Biblia at nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Kung makikita natin yung mga ginuguhit ng mga kapatid natin sa pananampalataya, lalo na yung mga Kristiyano, ginodrawing nila ang Allah na isang lalaki. Ngayon, may tatanong natin bakit hindi drawing na isang babae sapagkat nilalang tayo ayon sa kanyang wangit. So tayo mga Muslim, di natin alam because there is no sex. Wala na sa kasarian ng Allah. We don't know he is male or female. We don't know. There is not like unto Him.
So, itanong natin sa mga Kristiyano kung tayo ngayon sa wangit ng Diyos, lalaki ba o babae ang ala? Bakit idinodrawing nyo laging lalaki? Pangalawa, bakit idinodrawing lagi ang ala ng matanda? Bakit hindi bata? So, itanong natin sa mga kapatid natin, ang ala ba ninyo ay matanda o bata? Pangatlo, sabihin natin, ang ala nyo ba maitim o maputi? Bakit idinodrawing nyo lagi na fair complexion? Bakit hindi kasing itim ng mga Africans? Halimbawa, pang-apat, tatanong din natin sa mga brother natin ang kanilang concept of God. Ang ala ba ninyo ay, bakit ang mukha ay European, Greek o Roman? Matangos ang ilong, asul ang mata, ang shape ng mukha ay European. Bakit hindi, halimbawa, kung nilikang tao sa kanyang langit, bakit hindi ang alay katulad ng isang Inchik, o isang Pilipino, o isang Thailander, o isang African? Kaya yung konsepto nila na sinasabi sa Allah, tayong mga Muslim, hindi natin mapapaniwalaan. Kasi ibinukas mo lahat, yung mga katanungan eh, sila man, alaikum salam, ay hindi nila masasagot. Kaya ang babasahin natin dito, ang anong sinasabi ng Allah. Para sa atin, ang Allah, ang Creator, ang pinakapangunahing katangian ng Allah, ng Diyos natin, yun siya ang lumikha. Si Jesus ba ang lumikha ng langit at lupa? Napakasimpleng tanong. Ang sabi nila, hindi. Bisa makatwid, hindi siya ang Diyos. Pag tinanong mo ang mga Christian, ang sabi nila, si Jesus Christ ang kanilang Diyos. So, ang una nating forma sa tanong, He is the Creator. Tanong niyo lang sa kanila pag kayo kinukomprontahan siya, sabi mo niya, si Jesus Christ ang Diyos ninyo. He is the Creator, siya ba ang lumikha ng langit at lupa, siya ba ang lumikha ng mga halaman, ng mga buwan. Kahit na tingnan mo ang buong Biblia, wala kang mababasa na nilikha niya yan. So doon pa lang talo na sila. Pero ang paniniwala natin, He is the Creator. So babasa tayo dito ng kung anong sinasabi ng ating Quran. Ito nga sabi ng Allah, without doubt. Walang magdududa. That is God, your Lord, ang inyong Panginoon. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. The Creator of all things. Ang reference dito is chapter 6, verse 102. Diyan pa lang pag na-confronta tayo na ang wino-worship natin is Prophet Muhammad, peace be upon him. Dito pa lang, ang una pa lang natin sa logical He is the Creator, yung wino-worship natin, sinasamba natin. Siya ang Diyos, ang inyong Panginoon, wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya, ang lumikha ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay. Kaya kung meron pa mga bagay na hindi pa natutuklasan ng mga scientists natin, meron pa mga planeta na wala pang pangalan na hindi pa natutuklasan ng mga scientifico natin, siya pa rin ang lumikha. Then worship you Him, and He has power to dispose of all affairs. Kaya sambahin ninyo siya, sapagkat siyang may lahat ng kapangyarihan upang patnubayan ng lahat ng mga pangyayari. Siyang lahat ang umapatnubay sa lahat ng mga pangyayari. Ito pa ang sinasabi, tulad dito sa Surah chapter 7, verse 53. Do they just wait for the final fulfillment of the event? On the day the event is finally fulfilled, those who disregard it before will say, the apostle of our Lord did indeed bring true tidings. Have we no intercessor now to intercede on our behalf, or could we be sent back? Ang sinasabi dito, in the day of judgment, sino ang magpapatotoo na magkakaroon ng day of judgment? Katulad halimbawa, kung mababasa ninyo sa Biblia, Jesus Christ was asked, tinanong siya ng kanyang mga disipulo, O good master, sabi niya, kailan po bang araw ng paghukom? Sabi ni Jesus Christ, peace be upon Him, ngunit sa araw at oras na iyon, ay walang nakakaalam, maging ang ama, maging ang walang nakakaalam, maging ang anak, maging ang anghel, kundi ang ama lamang. Saan katwid? Siya, ang alam natin na siyang sinasabi dito, siyang maghukom sa atin. Jesus Christ said in the Bible na hindi niya alam. So, paano siyang makapaghukom? Pero sa lahat ng mga dasal na ginagawa ng mga Kristiyano, kung madidinig ninyo, sumasampalataya ako sa Diyos ang mangyayari sa bandang huli, si Jesus ay muling paparito at maghuhukuman ng mga namatay at mga buhay na tao
Itong mga dasal na ito, ginawa ng simbahan. Hindi sinabi ni Jesus Christ. At hindi naman niya alam ang araw ng paghukom. So, paano siyang maghukom? Doon na yung creator ng lahat ng bagay. Pangalawa, the master of the day of judgment. At siyang nagsabi dito. Ngayon dito, meron pa rin nakalagay dito sa 42:12, chapter 42:12. To him belongs, sa kanya, sa Diyos, belongs the key of the heavens and the earth. Siyang nag-aangkin, siyang nagtatangan ng mga susi ng mga kalangitan at kalupaan. He enlarges and restricts the sustenance to whom he will, for he knows full well all things. Siya ang nagpaparami o siya rin ang nagpapaunti sa mga pangangailangan ng lahat ng mga bagay sapagkat batid niya ang lahat ng bagay. Kung ano yung mga katulad halimbawa ng buong universe natin, tumatakbo ang mundo, umiikot tayo sa araw, pero hindi natin nararamdaman na umuuga tayo. Tayo, nasa labas tayo ng mundo, ba't hindi tayo nalalaglag? Katulad halimbawa ang buwan, umiikot naman siya sa mundo. Nawawala ang liwanag ng buwan na nagkakaroon din naman. Katulad ng sikat ng araw, lumulubog at sumisikat din naman. Ang Allah, subhanahu wa ta'ala, ang nagpapanatili ng lahat ng bagay, hindi sino pa man. Ito ang isa sa mga basihan, kaya tayo mga Muslim, nagre-reflect tayo sa creation. Ginagamit natin ang faculty of mind natin. Hindi na tayo basta naniniwala na hindi tayo gumagamit ng reasoning. To him belongs the keys of the heaven and land. Siya nagtatangan ng lahat. Kung gusto niyang basagin ngayon ng mundo, magagawa niya. Kung gusto niyang alisin ng hangin o tubig dito sa mundo, magagawa niya. This is our concept of Allah. Iba ang concept natin for Allah. He is the all-knowing. He knows all the things. Pagka sinabi niya He knows full well all the things, kasama na yun the day of judgment. Kasi nga, ang kanyang karunungan ay walang hanggan. Mayroon pa rin dito, binabanggit dito sa Quran, sa chapter 25, verse 58, ito ang sabi ng Allah. And put thy trust in Him, who lives and dies not, and celebrate His praise, and enough is He to be acquainted with the fault of His servants. Lahat na sinasabi sa inyo, napakadali niyong komprontahin ang mga kapatid natin Kristiyano. Kasi ito sabi ng Allah, subhanahu wa ta'ala, at ibigay ninyo ang pagtitiwala sa Kanya, sa Panginoon nating Diyos, who lives and dies not, na laging buhay at hindi namamatay, and celebrate His praise, at ipagbunyi ang sa Kanyang kaluwalhatian, and enough is He to be acquainted with the fault of His servant, at sapat na siya upang mapag-alaman niya ang lahat ng ginagawa ng Kanyang mga tagapaglingkod. So, ang sabi dito, siya lagi ng buhay, hindi siya namatay. So, ito ang ating Allah. He never dies, He always lives forever. Now, the Christians say that Jesus Christ is God. According to them, Jesus Christ died in the cross. So, He is not God. Very simple, He is not God. Kung gagamitin natin ang ating logic of mind, hindi sa Diyos. Kasi kung halimbawa, namatay yung Diyos, according to the Christians, Jesus Christ is God. Namatay siya 3 days and 3 nights siya sa grave. So, sino ang nagbantay sa kalangitan? Sino nagbantay sa buong sangkalupaan? Buti nga hindi nalaglag ang mundo. Kung namatay ang Diyos, sino ang nagpanatili? Kasi siya ang creator, siya ang sustainer, siya ang cherisher. Very simple. Very simple. Hindi tayo masasabi natin ang ala natin is limited. He dies not. They said that Jesus Christ died. Katulad halimbawa, pagka Biyernes Santo, pagka tayo natatandaan nyo, kung maliliit tayo mga bata, Kuwaresma. Yung mga lolo-lola natin, sinisigilan tayo maglaro. Mag-anya kayong malikot, nangiling kayo anya, Biyernes Santo, patay ang Diyos. Patay ang Diyos, yan ang sinasabi ng matatanda. Patay ang Diyos. Would you believe na patay ang Diyos? Kung halimbawa, ikay gumawa ng masama, nagnakaw ka, pumatay ka, patay pala ang Diyos. He never know. He never know, hindi niya alam. Patay ang Diyos eh. Wala sa likod. Wala ka. Kung halimbawa, may pumunta sa bahay mo, ginawa mo lahat ng masama, nanggahasa ka halimbawa, o ano pa man, ginawa mo. Di, ibig sabihin, Biyernes Santo, lahat ng tao mag-enjoy dahil itong araw na patay ang Diyos. Hindi niya alam. Di ba kasawa-tawa? Patay ang Diyos. So, we do not believe in dies, God dies not. So, ito ang sinasabi dyan sa Quran. Very simple. Alam natin yung mga
logic natin, lagi tayong gumagamit ng faculty of mind. Hindi tayo biglang, kasi ang nangyari nga, we are programmed, nami-mislead tayo. Kaya sabi ng God, this is the book without doubt. Walang pag-alin lang. Kaya ito yung binabasa ko dito, talagang uma-appeal sa mind. Kaya dito sabi niya sa Surah chapter 28, verse 88, ito ang nakalagay. And call not beside God, at huwag na kayong tumawag pa o manalangin maliban sa Diyos, or another God, at sa iba pang Diyos. There is no God but He. Wala nang ibang Diyos maliban sa Kanya. Everything that exists will perish except His own faith. To Him belongs the command, and to Him will you all be brought back to life. Ang lahat ng bagay ay maglalaho maliban sa Kanyang kaluwalhatian. Yung sinasabi ng except His own faith, we do not translate it literally na faith, na katulad natin. Kasi sabi natin sa Quran, lahum yakun lahu kufuwan ahad, and there is none like unto Him. So hindi natin nasabihin na yung Kanyang mukha, katulad nating mga tao, mamimislet tayo doon. Kasi pag sinabi natin ang Diyos may bibig, maaring may bibig siya, may dila siya, nagsalita siya, nauhaw, uminom. Pag inom niya, pupunta siya sa toilet maya-maya. This is not our concept of God. Ang sinasabi dito yung except His own faith, yung Kanyang kaluwalhatian. Whatever His faith, hindi natin alam. To Him belongs the command, and to Him will you be brought back. Ang lahat ng pag-uutos ay sa Kanya. Kaya yung mga bagay na Kanyang nilikha, mga tinatawag din natin yung mga Muslim. Hindi lang yung mga tao ang Muslim. Kasi ang sabi nga ang Muslim, yung sumusunod at tumatalima at sumusuko sa utos ng Allah. Ngayon, meron pang mga bagay na tinatawag din ng Muslim, katulad ng araw, ng buwan, ng star, ng lahat ng bagay. Kasi yung halimbawa, yung pagsikat ng araw, sumusunod yan sa Allah. At appointed time, kailangan lumubog at araw. At appointed time, kailangan sumikat ang araw. Kaya yung mga nilikhang ito ng Diyos, sila yung mga Muslim din, sapagkat tumatalima sila at sumusuko at sumusunod sa utos ng Allah. So this is very simple. Mag-reflect ka lang sa creation, makikita mo na ang katotohanan tungkol sa Diyos. Ito pa, sabi nila, this is the Word of God. Basahin natin if this is the Word of God. Dito sa Genesis chapter 2, verse 2. At nang ikapitong araw ay nayari ng Diyos ang kaniyang gawang ginawa at nagpahinga ng ikapitong araw sa madla niyang ginawa. Did you believe this? God rest. Nung ginawa ng Diyos ang langit at lupa ng 6 na araw, sa ikapitong araw siya nagpahinga. So maybe He is a weak God. According to them, their God is weak. Mahina ang kanilang Diyos. Napagod, nagpahinga. Nung nagpahinga, maaaring hindi natin alam kung paano nagpahinga, maaaring nakatulog. Ngayon, ang tanong na naman, sino na naman nagbantay sa mundo? Habang siya nagpapahinga, sapagkat kung katulad na, binibigyan nila ng image na ang Diyos ay tao. Katulad nating tao, pag tayo nagtrabaho ng sagat, kailangan magpahinga ka dahil pagod ka. Anytime na magtatrabaho tayo, may pahinga tayo. Binibigyan nila ng image, ang kanilang God ay nagpahinga. Would you believe na nagpahinga ang Diyos? Sa makatwid, mahina siya. Mahina siya kasi kung halimbawa meron ka na naman ginawang masama, hindi na naman niya alam. Our God is all-knowing, pinakamakapangyarihan. So, babasa tayo ngayon ng tungkol sa Quran kung ano sinasabi tungkol dyan. Dito sa chapter 50, verse 58, tingnan natin kung anong sinasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala tungkol sa Kanya. Do they not travel through the earth and see? Ito in chapter 35, verse 44. What was the end of those before them, though they were superior to them in strength? Nor is God to be frustrated by anything, whatever in the heavens or on earth,
For He is all-knowing, all-powerful. Siya ang nakakaalam at pinakamakapangyarihan, all-powerful. Hindi ba kayo naglalakbay sa kalangitan at nakikita ninyo ang mga naging katapusan ng mga nangauna sa atin? Though they were superior to them in strength, lahat yung halimbawa yung mga nangaunang taon na sila malalakas pero may katapusan. Tulad halimbawa ng mighty of Pharaoh sa panahon ng Prophet Moses. Nor is God to be frustrated by anything. Ang Diyos ay hindi manlulupaypay o hindi siya magkakaroon ng frustrated, nanghihina, magkakaroon siya ng kapaguran by anything. Kahit ano pa mang bagay, whatever in the heavens lagi ng plural, sa mga kalangitan or sa kalupaan. For He is all-knowing, all-powerful. For He is all-knowing, all-powerful. This is our concept of God. This is very logical. Very logical. He knows everything and He is all-powerful. Kaya hindi natin matatanggap na siya ay nagpahinga. Kasi dito rin sa Quran, mababasa din natin sa chapter Baqarah 225. Sabi dito, God, siya ang Diyos, there is no God but He, there is no la ilaha illallah. The living, ang buhay. Kaya contrast na naman dun sa namatay, na ang God namatay. The self-subsisting, yung kanya meron siyang sariling pinagkukunan, the eternal, ang walang hanggan, kaya hindi siya namatay. No slumber can save Him, nor sleep. Walang pagka-idlip, o hindi siya makakatulog. His are all things in the heavens and on earth. In His presence, except as He permitted, He knoweth what appeareth to His creature before or after or behind them. Nor shall they knowledge except as He willeth. His throne do extend over the heavens and earth, and He feeleth no fatigue. Hindi siya maaaring magkaroon ng kapaguran. In guarding, sa pagpapanatili at pagbabantay at pagpapanatili sa mga yaon, sa kanyang nilikha, for He is the most high, sapagkat siya ang pinakamataas, the supreme in glory, ang pinakamaluwalhati sa kapurihan. So, sabi dito, no fatigue, hindi siya pwedeng mapagod. Supreme in glory siya. Dito sa kabila, no slumber can save Him, nor sleep. Hindi siya pwedeng antukin, hindi siya pwedeng maidlip. So this is our concept of the creation of God. Sa Bible, mababasa natin Jesus Christ in many times natutulog siya. Tutulog siya. Tulad halimbawa nung siya nasa dagat, pumalawat sila ng kanyang mga apostoles, natutulog siya. Kaya nung nagkaroon ng tigwa sa dagat, nagkaroon ng storm, ginigising siya ng kanyang mga apostoles at natatakot. So natutulog si Jesus Christ. He cannot be God. Very simple logic. God does not sleep, no slumber, walang fatigue, walang kapaguran. So this is our concept of God. Ngayon, dito mayroon pa rin tayong mababasa about sa Allah sa surang Maryam. It is not befitting to the majesty of God that He should beget a son. Glory be to Him. When He determines a matter, He only says to it, be, and it is. Hindi isang katumpakan na ibilang mo sa kapurihan ng Diyos na siya ay nagkaroon ng anak. Hindi isang katumpakan na sabihin natin ang Diyos ay nagkaroon ng isang anak. Glory be to Him. Luwalhatiin siya. When He determines a matter, He only says to it, be, and it is. Kung gusto niya gumawa ng anumang bagay, sinasabi lang niya, mangyari nga at mangyayari nga. Kasi ang the concept nila, ng Christian concept nila, pag gumagawa ang Diyos ng anumang bagay, katulad halimbawa, na nilikha niya ang tao, si Adan at si Eva, si Adan muna, kumuha muna ang Diyos ng lupa, dust, tapos minoldi ng Diyos siya, nilagyan ng korte, mata,
tapos hiningahan niya ng kanyang espiritu, nagkaroon ng tao. So sa mga Israel, ang concept na nila, ang Diyos nagtatrabaho, kaya siguro napagod. Hindi naman, kumuha ka ng lupa. Ang Diyos lupa, tinubigan siguro, binolden niya, nilagay niya ng coffee, kasi napapagod na. This is the concept ng kanilang mga Christian. Ang sabi sa atin, when He determines a matter, He only say to it, be. Hindi na kailangan Diyos, halimbawa, nilikha niya ang star. Kailangan kumorte pa siya ng ganyan. Kumuha siya ng mga lupa o mga bato, taliwanagin niya. Kung gusto lumikha ng ala natin, yung iniisip lang niya, He only will and say be, mangyari nga at mangyari. Like not just a magic word. Kung may gusto sasabihin lang niya, be, mangyari. Hindi, naturally, God is not, is our all powerful. Hindi niya kailangan